So, kumusta mga boss? And today's video ay gagawa tayo ng update patungkol sa ating ginagamit na si Pau Pau na off-grid inverter. So, kung di ka nagkakamali ay 2 weeks nang walang kuryente dito sa amin, meaning walang grid. So, kumusta ang performance ng ating solar panel? Kumusta si Pau Pau? At kumusta si Deye? So, unahin natin si Deye kung anong balita sa kanya. Bad news guys, kasi nga hanggang ngayon ay brown out pa rin, blackout. So, on-grid kasi yung setup niya. At bad news kasi nga walang grid. At good news na rin kasi nga matetest natin yung ating solar panel, yung upgrade natin doon. Ang bad news ay hindi tayo makapag-test ng welding machine. Okay. So, sa mga nagtatanong kung gumagana na ba si Deye? Wala guys, kasi nga una, brown out. Pangalawa, wala siyang battery. Ayan. So sa mga gustong mag-promote ng brand ng battery, pwede natin ilagay dyan. Okay. At ito pa isang tanong nila sa akin, hindi ba pwedeng gamitin natin yung off-grid natin, si Pau Pau, na yung output niya, yun yung gawin natin na input dito? So parang ito yung generator natin or yung grid natin, papasukin lang natin dito para magamit natin, at yung solar, yun yung papasukin din lang natin dito. So pwede naman yun guys. Yun nga lang, problema ay yung solar panel natin ay iisang set. Pangalawa na napaka-delikado ay pangit yung output nito. Ito, para magkaroon kayo ng idea, subukan na lang natin para makita nyo yung resulta kung bakit ayaw ko siyang gamitin na pampagana dito. Pwede siya, mabubuhay. Yun nga lang, ang disadvantage, ayaw kong subukan, pero ganito yung maging result. Okay, so ngayon yung cellphone ay naka-charge gamit sa ating grid, sa ating inverter off grid kay Pau Pau. Ayan o. Hindi makontrol yung ating cellphone. Hindi siya makontrol. Ayan o. Hindi tama yung mga nagiging response niya. Oh. Isang pindot ko lang sa 8, pero yung lumabas ay 3. So ganun yung nagiging impact sa device, lalo sa mga screen, mga touchscreen. Si Deye, touchscreen siya. Anong mangyayari kaya kung ganun yung ipapasok natin, may interfere niya yung kanyang control? So ipapakita ko sa inyo yung output niya para sa mga hindi nakapanood at hindi nakasubscribe kay Juan Dilasag, na di alam yung dahilan kung bakit ayaw ko siyang ipasok kay Deye. So napakaganda, napaka branded na inverter, tapos masisira lang ni Pau Pau. Ayun lang. Ayun. Medyo malilimutin na rin yung ating tester. Ayan. Okay, so ganito yung dahilan guys. Palakin natin. Marumi po yung kanyang yung kanyang output. Madumi yung kanyang frequency, yan oh. Marami po siyang mga spike na matataas. Ayan, marumi yung kanyang output. So yun yung nagiging dahilan na hindi makontrol kung sakasakali si Deye. At baka maapektuhan pa yung kanyang mga IC sa loob, yung kanyang mga microcontroller. So sayang naman, napakamahal na inverter, masisira lang sa ating experiment na gagawin. Wala akong kakayahang bumili ng ganyan po, kaya hindi na lang, hindi po pwede. Ayan, mahirap mag-experiment. So hanggang ngayon ay hindi natin siya magamit kasi nga ay walang grid. Okay, siguro someday magagamit natin siya pag meron na siyang battery. So pangalawa ay eto, meron akong ginawang update dito. Tarat! Okay.
So dito, papansin nyo po sa pangalawa yata pangatlong update ko ay magulo. Flashback. تكنولوجيا تكنولوجيا عشدنها تكنولوجيا عشدنها تكنولوجيا End of flashback. So ngayon ay pinag-isa ko na siya. So tinanggal ko yung mga ginagagamit na circuit breaker at gagawin ko na lang na spare kung sakasakali, kasi hindi naman natin alam kung kailan bibigay yung mga circuit breaker dito, kasi palaging magagalaw dito pag fully operational na sila, kasi sakaling maano sila, gagana to, may grid or may battery, yung circuit breaker ng solar ang palaging nililipat-lipat. Ayan, so ito yung palaging nagagalaw. Itong pang charge nila na gamit sa grid, madalang yan kasi magagamit lang yan sa bare months. Ayan, nilipat ko na siya, oh. Okay. Alam niyo naman yung mga technician na kagaya natin, mga solarista. Ano pa yung tawag natin? Mga kalikot. Parang nangangate. Parang kang motorista na kating-kati ka, di mo alam kung ano yung pakiramdam na gusto mong gumala. Dito rin kakaiba. Parang okay na, pero gusto mong baguhin. Parang ganon. Stress therapy natin. Ayan. Tapos meron siyang box. May nabibili kasi na yung box na maliit na ganon, tapos may nakapalibot na ganito. So mas pinili ko yung ganito kasi oras na mag-maintenance kasi mas maluwag siya. At higit sa lahat ay malawak. Ayan. At ito yung pinaka the best. So ito ay para kay Pau Pau na circuit breaker from AC. So kung wala tayong pang charge, makulimlim, magcha-charge tayo ng grid, ito. Basta may grid. Ito naman yung grid input para kay Deye. Ayan, so magkatabi sila. Ito yung output ng main, yung galing dito. Kasi nagdugtong lang naman yan, papunta dito. Ayan. So papunta na sa loob yan, papunta sa distribution, papunta sa mga kapitbahay at sa bahay. Alam nyo guys, ang sarap ng pakiramdam na nakakapaglibre tayo ng kuryente sa ibang tao. Ayan, oh. Anong oras na ba? Alas 12 ito ng... Alas 11. Alas 11 na umaga, puno na yung battery. So pag nag water pump kasi ako, ginagamit ko si Blue Yeti. Ngayon pag nasa 70 or 50%, kina-charge ko dito. So fully charged, alas 3, puno pa rin yung kanyang battery. So yun ang kagandahan pag naka-solar. Alam nyo guys, self-sustain na po yung kuryente namin dito. So hindi na kami umaasa sa grid. Kahit sabihin na natin na dumating yung grid, welding machine na lang papapasukin ko. Welding machine na lang yung gagamitin ko. Pagdating sa mga gamit dito sa bahay, solar na lahat. So sa ngayon, 2 weeks ng solar yung ginagamit namin. Galing, di ba? Yan. So dito, dilipat ko na rin si Pau Pau dito. Dito na rin si Deye. So papunta yan kay Deye. Dito. Tapos si Pau Pau naman dito. Ayos, di ba? Si Pau Pau, hindi ko pa nalilinisan dito, madumi na. So sa 2 weeks na ginamit ko siya, talagang napakarumi. Diretso 24/7. Saka lang makakapagpahinga yung kanyang blower sa umaga. Kasi nga yun yung pinakamahina na operation niya. Sa gabi, diretso yan. Sa umaga, magcha-charge na naman siya. So doon lang makakapagpahinga. Sandali yan. Pag salpak ng alas 7, kakarga na naman ulit. So diretso na naman yan. So ang operation niya ngayon ay masasabi ko lang 24/7 days. So okay naman dito guys, malamig din naman.
Kahit sabihin natin ganyan kalakas yung araw, wala stress. Yun ang kagandahan na meron siyang ventilation, mataas yung solar panel natin. Maganda sana kung ilagay natin sa baba, lagyan natin ng poste, pwedeng liliman. Yun nga lang kasi wala naman tayong sapat na budget para bumili ng malaking tubo, malaking bakal para maging poste. So dito na lang. So sabi nila, paano kung babagyo? Yun ang delikado. So sa tingin ko, siguro kaya naman ito hanggang category 3. Kasi nga meron naman siyang labasan dito ng hangin. So hindi siya sarado na kayod na kayod sa hangin. So pagpasok ng hangin dito, lalabas sa kabila. Pero kung sakali siguro, kaya nga maliliit na panel yung napili ko, yun ang mahirap sa mga malalaki kasi. So kayang-kaya kong ilipat, kayang-kaya kong tanggalin kahit ako lang. Yung malalaki nga hindi na tinatanggal eh. Ang disadvantage pag malalaki kasi, napapansin ko, bumabaloktot, nagkakaroon ng bend sa gitna, para siyang yupi. Ayan, yun yung napapansin ko. Samantalang yung ganitong size, hindi. Yung maliliit. Pero kung sakasakali, mas maganda talaga yung malalaking solar panel. Yun nga lang kasi, during maintenance at may kalamidad, mahirap siyang ibaba. So magbabayad ka ng manpower pag ibababa, i-install. So mas marami. Tapos hindi mo maiwasan masisira yung mga MC4. So para sa akin, mas maganda maliliit. Kahit ako lang, pwede ko ibaba. Okay naman siya, matibay naman. Tibay naman oh. Hindi naman siya umaalog. Pero kung sakaling mas the best talaga, nakakapitan ng ganito, yung mga slab na rooftop. Eh hindi naman tayo, may nagtitipid lang naman tayo. Sakasakali siguro someday meron tayong milyon, pwede tayo magpatay ng magandang bahay, lagyan natin sa tuktok. Gandang pangarap, ano? Pangarap lang naman eh. Ayos. So konting linis lang, okay na naman yan. So sulit yung upgrade natin sa solar panel. Hindi na sayang yung pera, lalo na ngayon at brown out. Ayan, libre. Yun nga lang yung materials natin, yun ang hindi free. Libre ang araw, libre yung liwanag, materials ang hindi. So yun yung high cost lang talaga. So hindi na ako namang problema tuwing gabi ng crudo, gasolina, libre na. So para sa mga gusto magsimula ng simpleng setup kagaya nito, maliit man or malaki, ayan guys, hindi sayang yung mga pinagpaguran ninyo dito, hindi sayang yung perang gagamitin ninyo. Kasi nga, eto yung kaadikan natin na may pakinabang ang lahat. Hindi lang sa climate change, sa ating pamilya, sa ating community kung sakaling magpapamigay ka ng power sa iba. Ayan. So, at least dito may pakinabang ang lahat. Hindi sayang. So, mas maganda pa rin talaga na meron kayong background sa electronics, electrical, para kahit paano hindi tayo magagastusan. So, paunti-unti hanggang sa makompleto natin. Okay, so maraming salamat guys. See you next time.